Kataong Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras po natin sa buong kapuluan, alas 5:01 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rantoy. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-13 sa buwan ng Pebrero taong 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Good morning, amigo Sherwin. Right now, sakay po ako ng UNTV Radio Mobile Booth na narito ngayon sa MCGI Charity Center sa Marikina City. Sa likod ko, makikita nyo yung ating mga kababayan. Nag-aabang na mga kasambahay para doon sa iba't ibang mga medical services na ipagkakaloob ng MCGI Charity Center. Abangan nyo po yan mamaya. Samantala, simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang suporta ng administrasyon sa sektor ng agrikultura para masiguro ang supply ng pagkain sa bansa. Aabot naman sa 300 billion pesos ang inilaan ng pamahalaan para sa iba't ibang programa at proyekto sa agriculture sector. Aasahan ng mga magsasaka ang pagkakaroon ng mas maraming infrastruktura at modernong makinarya para sa sektor ng agrikultura na malaking tulong sa kanila. Inihayag ito ng Pangulo ng kanyang pangunahan ang inaugurasyon ng bagong rehabilitated na Mahayag Dam sa Zamboanga del Sur kahapon. Sa ilalim naman ng budget ng Agriculture Department, aabot sa 33 billion pesos ang inilaan para sa construction at rehabilitation ng farm-to-market roads at 731 million pesos naman na pondo para sa small-scale irrigation projects. Prioridad natin ang mga probinsyang umaani ng bigas, mais, mga high-value crop, at mga lugar kung saan marami ang magsasaka ay rehistrado sa ilalim ng Registry System for Basic Sectors for Agriculture. Higit sa lahat, tinututukan natin ang mga rehiyon kung saan marami sa mga magsasaka ang higit na nangangailangan. Kataong Balita Ngayon. Sinimulan na ng Kamara ang konsultasyon sa publiko kaugnay ng anti-political dynasty bills. Sa probinsya ng Cavite, unang isinigawa ang public consultation ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms kaugnay ng mga panukalang batas na isinusulong kontra political dynasties araw ng Huwebes, February 12. Sa isang video message, binigyang diin ni House Speaker Faustino Boji D. III ang kahalagahan ng hakbang na ito sa pagbalangkas ng makabuluhang batas. Hati naman ang pananaw ng mga mamamayang nakilahok sa public consultation sa Cavite kaugnay ng mga panukalang anti-political dynasties. Ang malinaw po, seryoso ang kapulungan na isulong at ipasa ang isang makatarungan, makabuluhan at makataong anti-political dynasty. Gayunman, naninindigan kami na mas magiging matatag ang batas kung ito'y dadaan sa totoo at malawak na konsultasyon sa ating pong mga mamamayan. Dynasty sa aming bayan, paiba-iba ang nanunungkulan. Pero tingnan ninyo, hindi namin alam kung paatras, paabante, pakaliwa, patabingi ang direksyon ng aming bayan. Hindi po ito usapin ng political dynasty. Hindi ang batas na ito ang magtatanggal ng political dynasty. Kung hindi, taong bayan ang magtatanggal kapag hindi naglingkod sa mamayan. Sa kasulukuyan po, makikita natin mas maraming mga probinsya at lungsod na iisa at iilang apelyido lang ang paulit-ulit na nasa balota at nananalo. May mga pamilyang sabay-sabay na humahawak ng iba't ibang posisyon at mayroon naman nagpapalitan lang sa mga pwesto.
tunay na nagiging limitado ang pagpipilian natin at nahihirapan ang mga bagong leader na makapasok sa serbisyong pampolitiko. Hindi ito usapin sa pagiging kontra sa isang pamilya. Ito po ay usapin na pagbibigay ng patas na pagkakataon para sa lahat ng Pilipinong makapaglingkod. Bakit hindi po natin isabatas ang anti-corrupt political dynasty? Pagral, 70 to 80% daw po ng mga mahihirap na mga bayan ay mula po sa mga political dynasty. Papaano naman ang 30 to 20 na kung saan sila ay pinamumunuan ng matitinong pamilya? Tama po mali. At ang kasabihan na wala daw equal opportunity ang bawat isa na lumahok sa halalan, nagkakaroon nga po tayo ng eleksyon. Tama po mali. Hataw Balita ngayon. Malaking tulong ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Department of Public Works and Highways ayon kay Secretary Vince Dizon. Partikular dito ang ginawang investigasyon kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Ito ay kahit ang chairman na lamang nito na si dating Supreme Court Justice Andres Reyes ang natitirang miyembro ng komisyon. Kinilala rin ni Secretary Dizon ang naiambag ng ICI sa pagkalap ng mga impormasyong may kaugnayan sa flood control project scandal. Binigyan din ng kalihim ang kahalagahang mabigyan ng Office of the Ombudsman ng sapat at matibay na ebidensya na kanilang magagamit sa pagsampa ng kaukulang kaso sa mga individual o opisyal na sangkot naman sa nangyaring anomalya. Importante ngayon is we really need to focus on providing the ombudsman with enough evidence to file, not only to file cases, but to win cases, to convict people. Hataw Balita ngayon. Samantala, hindi titigil ang Department of Public Works and Highways sa kampanya laban sa korupsyon ayon kay Secretary Vince Dizon. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tiniyak ni Secretary Dizon na tuloy-tuloy ang kanilang pagrerekomenda ng mga kaso sa Office of the Ombudsman kaugnay ng mga kontrobersyal na flood control projects sa bansa. Dagdag ng kalihim, desidido ang DPWH na panagutin ang mga nasa likod ng umano'y flood control scandal upang maibalik ang tiwala ng publiko sa pamahalaan. Anything they need, we will give them. So we've given them so many files already, and I think they just need to keep on reviewing it, and then tuloy-tuloy. I think we meet weekly with them. No, tuloy-tuloy ang pag-uusap ng ombudsman at ng DPWH team led by Undersecretary Bisnar, Bernabe, and Turgan. Hataw Balita ngayon. Tuloy ang paghikayat ng Department of Public Works and Highways sa mga kabataan na maging bahagi ng reformang ginagawa ng ahensya sa pamamagitan ng pagsasagawa ng job fair sa iba't ibang universidad. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, mayroong halos 2,000 bakanteng posisyon sa ahensya sa iba't ibang lugar sa buong bansa na target nila ang mapunan ngayong taon. Kabilang na rito ang mga bakanteng position para sa mga engineer. Bahagi ng permanent positions na iniaalok ng DPWH ay ang Engineer 2 at mayroon ding Contract of Service position para sa pagiging Project Evaluation Officer. Sa tala ng DPWH, higit 400 aplikante ang nakilahok sa ikalawang job fair na ginanap naman sa De La Salle University sa lungsod ng Maynila kahapon. Nakakatuwa nga eh. I was telling the Dean of Accountancy, si Doc Joy, na ma'am, kailangan talaga namin ng mga accountant na matitino. Kasi, alam mo naman, yung mga kalokohan, hindi pwedeng walang mga finance na kasabwat. So, kailangan talaga matitino yung mga accountant natin. At saka ang problema, marami ding nawawala. Marami tayong vacancies for accountants eh. No? So, we really need them. Na-train kami sa pagkakaroon ng integrity
And kasi ang one of the main purpose ng mga CPA is to gain the public trust. So, dating ko yung DPWH ngayon, since maraming issue ng corruption, mas okay rin yung mga CPA na maging part ng DPWH. Dati ko pa fina-follow si Secretary Dizon sa DOTR pa lang yan. So nakikita ko yung kung paano siya mag-handle ng sa government talaga. So nung lumipat sa DPWH, parang mas na-inspire ako mag-try sa DPWH through him. Hataw Balita ngayon. Binigyang diin ni Senator Joseph Victor J.B. Ejercito na dapat pinabubuti ng embahada ang relasyon sa host country o bansang kinaroroonan nito. Ito'y matapos ang tila walang tigil na pambabatikos ni Chinese Embassy in the Philippines spokesperson Ji Lingpeng laban sa mga opisyal at ahensya ng Pilipinas. Kamakailan tinulugsan ng Chinese diplomat ang Senado at mga senador lalo pa nang magsimulang isulong ng institusyon ang pagkondena sa mga nauna niyang pahayag. Paliwanag ni Senator Ejercito, wala pang 2 buwan ang Chinese ambassador ngunit marami na itong nakakaaway. It's not improving our relationship with China na kumbaga damage na nga because of the situation in the West Philippine Sea right now. So instead of dousing cold water to the fire, he's adding fuel to the fire. So I think kung mas maganda, papalitan ng someone who is more diplomatic in dealing with the host country. Hataw Balita ngayon. 2 bahay sa isang exclusive subdivision sa Makati City ang pinuntahan ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation kahapon dahil sa impormasyon na naroon umano ang negosyanteng si Charlie Atong-ang. Hinintay pa ang mga abogado nito para sila ang tumanggap ng warrant. Pagkatapos ay pinayagang pumasok ang ilang mga tauhan ng NBI. Walang Atong-ang na nakita sa loob ng 2 property. Samantala, itinaas na sa 20 million pesos ang pabuya ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa makakapagturo sa kinaroroonan ni Atong. May mga information kasi na natatanggap tayo. And sabi nga namin, we promise that we will comply with our principles of thoroughness and legality. And when you talk about thorough, if we believe that an information is actually credible, believable, we will really move forward in verifying and if need be, send the operatives to check and serve the warrant kung nandun talaga. So, ginawa po namin yan. Hataw Balita ngayon. Naglabas ng panibagong warrant of arrest ang Regional Trial Court Branch 29 ng San Pablo City, Laguna laban sa negosyanteng si Atong-ang at 5 pang akusado sa missing sa Bungero case. Para ito sa kasong kidnapping at serious illegal detention na kapwa itinuturing na non-bailable offenses. Sa kabuuan nasa 3 warrant of arrest na ang inilabas ng iba't ibang korte laban kay Ang. Samantala, inaprubahan na ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang pagbili ng LiDAR drone na makatutulong para sa paghahanap kay Ang at sa iba pang high-profile fugitives. Ang LiDAR drone ay isang unmanned aerial vehicle na may light detection at ranging sensors. Yung LiDAR na yan can penetrate through canopies of trees para makita mo kung ano nasa ilalim ng mga puno. So we're going to be deploying that in the next few months para sa mga intensive manhunt operations sa amin kay Bantag, kay Atong-ang, sa meron pa yung at saka mga parating pa na indictment sa mga floodgate control scandal. Hataw Balita ngayon. Naniniwala si Senator J.V. Ejercito na napapanahon na para maging isang ganap na batas ang panukalang Defensive Driving Protection Act. Layo ng panukalang batas na mabigyan ng proteksyon ay isang nagmamaneho ng sasakyan laban sa unjust detention at arbitrary cases. Naging laman ng usap-usapan ang insidente ng umano'y pagtalon ng isang estudyante mula sa platform ng LRT-1 Fernando Poe Junior Station noong Miyerkules ng umaga.
Sa pagbagsak nito sa EDSA, sakto namang nabundol siya ng paparating na itim na kotse na ayon sa Quezon City Police District ay posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Ayon kay Senator J.B. Ejercito, sa pamamagitan nito ay paiiralin ang due process at hindi kaagad makukulong ang isang nagmamaneho ng sasakyan, lalo na kung may hawak itong ebidensya gaya ng kuha mula sa dashcam o closed circuit television o CCTV footage. Hataw Balita ngayon. Pinawalan na ng Quezon City Police District ang driver ng kotse na nakabundol sa estudyante na nahulog mula sa platform ng LRT Line 1 sa Fernando Po Junior Station noong Miyerkules ng umaga. Ayon sa QCPD, ito'y matapos maglabas ng notaryadong manifestasyon ang tatay ng biktima na hindi sila magsasampa ng reklamo laban sa driver ng kotse. Lumabas din sa inisyal na investigasyon na wala silang nakita na naging kapabayaan mula sa driver base na rin sa ginawang pagre-review sa kuha ng closed circuit television o CCTV footage. Paglilinaw ng QCPD na nakipag-cooperate din ng driver sa ginawa nilang pagsailalim sa kustodiya nito na siya namang bahagi ng umiiral na Standard Operating Procedures o SOP ng Philippine National Police lalo na at may namatay sa nangyaring insidente. Hakbang din ito sa pulisya o ng pulisya para sa isinasagawang investigasyon upang masiguro ang nararapat na documentation at pagsunod sa mga kinakailangang legal requirements. Tigahan sa National Bureau of Investigation o NBI kung anong nangyari sa kapitan ng lumubog na MV Tricia Kirsten 3. Ayon sa Allison Shipping Lines, kabilang sa mga nawawala ang ship captain. 31 taon na ang lumubog na MV Tricia Kirsten 3 at taong 2010 ito nang bilhin ng Allison Shipping Lines. Samantala, nasilip sa pagdinig sa kamera ang ginawang malaking pagbabago sa barko noong 2010 mula sa one-decker ship, dinagdagan ito ng 2 pang palapag para maging isang 3-decker na barko. Maging ang tulong pinansyal naman na ipinagkaloob ng shipping line sa mga biktima ng trahedya na question din. Yung company nagbigay ba ng cash? Yes po. Okay. Yes. So aside from the insurance? We advanced. So marireimburse din pala kayo. So hindi lang pala yan, in advance lang pala nyo, on your part, wala rin pala kayong binigay. Because of the pending investigation. Ma'am, may namatay na eh. Sasabihin nyo, compassionate dapat ang mga tao. May namatay na eh. Ano pa hinihintay nyo yung investigasyon? Mabuhay ulit yung patay? Yung sinasabi nyo palang binigay nyo 21 million, in advance lang nyo eh. Hataw Balita ngayon. Walang online adoption na ginagawa ang National Authority for Child Care o NACC para sa mga nais magampon ng bata. Ayon kay Assistant Secretary for Programs and Services ng National Authority for Child Care na si Rowena Makalintal, 7 na ang naitalang kaso ng child selling sa mga naging entrapment operations ng Philippine National Police sa unang quarter pa lang ng taon. Hindi pa niya kasama rito ang kasalukuyang mga operasyon ng ilang law enforcement agencies maging ang mga hindi pa nahuhuli na mga grupo sa social media na nagsasagawa ng mga illegal na transaksyon. Samantala, nagbabala naman ng NACC na ang sinumang nagparehistro ng isang batang hindi nila tunay na anak bilang sarili nilang lehitimong anak ay maaring makasuhan at maharap sa 8 hanggang 10 taong pagkakakulong. Gayunman kung sakop ito noong taong 2019 pababa, binibigyan ng pagkakataon ang sinumang nagkupkop na ayusin ito sa ilalim ng Simulated Birth Certification Act o RA 11222. And unfortunately, nakakalungkot, ilan po sa kanila, mismong nanay, mismong tatay po ng bata. Opo, meron pong isa na inattempt po niyang ibenta yung bata niya via Facebook group, 12 to 15,000 po, dahil ang gusto nga po nila ay magkaroon ng puhunan sa kanilang food cart business. Hataw Balita ngayon.
Hindi naman umubra ang pagsusuot ng body cameras laban sa katiwalian sa Bureau of Fire Protection. Ayon kay Interior and Local Government Secretary Jan Vic Rimulya, nakahanap pa rin ng paraan ang mga tiwaling tauhan at opisyal ng BFP para sa kanilang mga modus operandi. 40 tauhan at opisyal ng BFP headquarters ang sasampahan na ng formal na reklamo sa Ombudsman sa susunod na linggo. Kabilang ang kasalukuyang hepe nito na si Chief Fire Director Jesus Fernandez at ilang retiradong kawani. Ayon kay Secretary Rimulya, umpisa pa lamang ito ng pagpapanagot sa mga tiwali sa BFP. Nasa 1,000 opisyal at tauhan pa ang nakatakda pa nilang kasuhan. 99% may complaint pa rin. Alam niyo bakit? Kasi ang nangyayari ngayon, nauuna ang nagbebenta ng fire extinguisher. Dadating sa loob ng lugar ng, sa loob ng tindahan, sa loob ng clinic, sa loob ng negosyo, sasabihin nila, oh, parating na ang fire inspector nyo. Bumili na kayo sa akin, ako na bahala, papasa na kayo kagad. 99% tried to game the system. Ni-reverse nila ngayon. Imbes na mauuna pang fire inspector, nauna ngayon na nagbebenta ng fire extinguisher. Itinaas ng pamahalaan ng New Zealand ang maximum na bilang ng space launches mula 100 hanggang 1,000 habang papalapit nang maabot ang dating itinakdang limitasyon. Itong humahataw na balita ni Early Briones. Posibleng maabot na ngayong taon ang cap na 100 space launches na itinakda noong 2017, ayon kay Space Minister Judith Collins. Bunsod nito, itinaas na ng pamahalaan ng hanggang 1,000 space launches upang suportahan ang paglago ng aviation industry ng bansa. Layunin ng pamahalaan na palawakin ang industriya at maabot ang halagang $5 billion pagsapit ng 2030. Batay sa pagsusuri ng pamahalaan, mababa ang environmental impact na dagdag ng space launches sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Gayunman, nagbabala si Professor Richard Easter ng Auckland University na dapat pang palakasin ang oversight at transparency ng New Zealand Space Agency. Sa gitna ng mga usapin tungkol sa methane at project na pinondohan ng $32 million, ngunit nawala sa kalawakan noong nakaraang taon. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Pinalalakas naman ng NATO, North Atlantic Treaty Organization, ang presensya nito sa Arctic region para sa isang hakbang na hindi lamang upang pigilan ng Russia kundi maging panangga laban sa banta ni US President Donald Trump. Ito ang umahataw na balita ni Gerard Moral. Bilang tugon sa lumalawak na military activities at interest ng China sa Arctic region, pinapalakas ng North Atlantic Treaty Organization o NATO ang presensya nito sa rehiyon sa pamamagitan ng bagong misyon na tinatawag ng Arctic Sentry. Sa ilalim ng Arctic Sentry, isa sa ilalim sa mas pinalakas na koordinasyon ng NATO ang umiiral na hukbong militar sa Greenland na maaari pang dagdagan ng mga eroplano at maritime patrol na magbabantay sa hinaharap. Naniniwala naman ng ilang eksperto at diplomat na layunin ng hakbang ng NATO na tiyaking mananatiling nakahanay ang Estados Unidos sa alyansa sa kabila ng mga pahayag ni US President Donald Trump sa posibleng pagsakop sa Greenland. Matatanda ang naging mitya ng pagkabahala sa Europa ang mga pahayag ni Trump noong Enero hinggil sa Greenland. Nagbigay umano ito ng pananaw sa ilang mga bansa na hindi maaasahang kaalyado ang Estados Unidos. Sa kabila nito, ipinunto ng ilang eksperto na walang malaking kakulangan sa puwersa ang NATO sa Arctic at nananatiling mas malakas ang puwersa nito kaysa Russia. Sa kabilang banda, ilang eksperto rin ang naniniwala na maaaring maging magastos ang pagpapanatili ng maraming hukbong military at hindi na kinakailangan ang pangmatagalang pagde-deploy ng mga ito sa rehiyon. Para naman sa ilang bansang kasapi ng NATO, ang karagdagang gastos at presensya sa Arctic region ay isang katanggap-tanggap na kapalit upang mapanatili ang pagkakaisa ng alyansa at maiwasan ang mas malalim na hidwaan sa loob nito. Gerard Moral, humahataw sa balita ngayon.
Mas pinaigting ng National Housing Authority o NHA ang kanilang paghahanda bilang returning team sa Season 3 ng UNTV Volleyball League. Determinadong ipamalas ng NHA Home Masters ang kanilang mas pinatibay na depensa at pinaunlad na opensa sa hard court, bunga ng puspusan at disiplinadong ensayo bilang paghahanda sa muling pagbubukas ng liga sa Pebrero 22. Si Mia Alonso humahataw. First-time participant pa lamang ang NHA Home Masters noong Season 3 ng UNTV Volleyball League. Sa kanilang unang pagsabak, agad nilang nakita ang intense na labanan sa pagitan ng mga koponan ng mga ahensya ng gobyerno. Kaya naman sa pagbubukas ng Season 4, sa ikalawang pagkakataon sa liga, mas determinado ang koponan bilang kanilang ikalawang beses na paglahok, target nilang pagbutihan ang kanilang performance sa hard court. Medyo nag-i-intensify kami ng training kasi unlike nung previous season na newbie kami, baby pa. This time, parang hindi na namin i-allow yung ganon. May expectations na rin yung management sa amin. This is the second time that we will be joining the tournament. Kaya, ayun, puspusan talaga ang ensayo. Sa pag-eensayo, mas organisado ang bawat sesyon mula sa warm-up drills, point-to-point practice, defense formations, hanggang sa offensive plays. Malinaw at maingat na ipinapamilyar ang bawat manlalaro sa kani-kanilang posisyon sa court. Unang-una kasi, dung parang experience namin before, ang depensa namin masyado malambot. Ngayon, medyo focus kami sa defense, positioning ng players. Not all the players are equipped or knowledgeable when it comes dun sa mga plays, sa mga positioning. So ngayon, ini-equip namin sila para kahit konting supervision from our end, from the coach's end, kaya nilang kumilos on their own. At saka, ayun, nandito pa rin naman kami to guide them. Bagamat hamon ang pagbabalanse sa trabaho at ensayo, tiniyak naman ng NHA Home Masters na hindi ito hadlang para maabot ang kanilang goals. The expectation right now for the team is makaabot lang sana muna ng Final Four. We're taking it parang one step at a time. Hindi muna natin i-aim yung pinakamataas. Kaya naman sa ikalawang pagkakataon, nais ng NHA na gawing organisado at bigay todo ang laro ngayong Season 4 upang mas mapabuti ang ranking ng koponan sa inaasahang intense performance sa liga. Hindi namin ini-expect na high level ang competition. Prinogram ko na rin sa mga isip nila na ang laro ng UNTV is high level. You can actually compare it sa mga professional leagues. Sabi kong gano'n. Kasi hindi na siya yung parang nakikita nating laro-laro lang sa mga barangay or what. Iba. So ayun, yun yung pinagkahandaan talaga namin. May mga bagong malalaro rin na inaasahang magiging advantage ng grupo para sa karagdagang lakas at strategy, kasabay ng mas pinatitibay na teamwork sa haning ng mga manlalaro. Sa amin po, syempre, sino naman po team yung ayaw mag-champion, di ba? Pero one step at the time lang po kami. So kung last season, nag-fall po kami, I think from 8th place or 7, 6, something like that. Siguro, mas aangatan pa po namin sa ngayon. Ayaw po namin mag-promise but we will do our best na lang po. 10 koponan ang maglalaban-laban ngayong taon, kasama na dyan ang AFP Lady Gunners, BFA Lady Firefighters, Comelec Suffragettes, DFA Emissaries, NHA Home Masters, PhilHealth Health Insurers, PNP Lady Patrollers, ang mga bagong koponan ng DENR Lawin Spikers, MMDA Lady Spikers, Pag-ibig Lady Smashers. Kaya naman huwag palampasin ang pagbabalik aksyon sa volleyball. Magbubukas ang Season 4 ng UNTV Volleyball League sa February 22 sa Philoy Arena, San Juan. Samahan ang mga koponan ng public servants at abangan ang matitinding laban sa court. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Mia Alonso, humahataw sa balita ngayon.
Makakapanayam natin ngayong umaga si Police Major Hazel T. Asilo, ang Chief Regional Public Information Office, National Capital Region Police Office. Kaugnay po ito na insidente ng pagtalon ng isang estudyante mula sa LRT station sa Quezon City. Magandang umaga po, Ma'am Asilo. Good morning po, Ma'am Ani. Good morning once again. Thank you very much for joining us this morning. Ma'am, ano yung update doon sa investigation conducted by the PNP? Nagsalita na ba ang family? And is there any specific reasons behind the students' action? Personal or academic reasons? And also, mayroon na rin po bang statement from the school? Regarding po sa reason sa pagtalon po ng ating estudyante, wala pa po silang nagiging statement. So, hinahayaan po natin yung family po na kung meron po mas lang bibigay na statement is depende na po sa kanila yan. So, ganun din po sa school, wala rin naman po silang sinasabing statement regarding sa reason kung bakit po ito nangyari. So kami naman po sa PNP, since meron na po silang kahapon po, February 12, yung pong family, tatay po nitong ating estudyante ay nag-submit na po siya ng notarized letter kung saan po na nagsasabi siya na hindi na po siya interesado na magsampa ng kaso. Kaya po matapos po ito ay pinalaya po natin mula sa custody natin yung pong driver matapos po ang kaukulang proseso na ginawa po natin. Okay, since you mentioned that na po, Ma'am, mayroon mga kababayan tayo na nagkaloob din, nagbigay sila ng mga negative reactions upon learning na yung pong kotse, yung driver ay sasampahan o sinampahan po ng kasong reckless imprudence. Para sa kabatiran ng ating mga kababayan, mayroon ba tayong standard legal procedure na when vehicle is involved in fatal accident, regardless po of the victim's intent, ay pwedeng sampahan ng kaso po? Yes po, alam po namin naman yung naging reaksyon ng ating publiko regarding po dyan sa pangyayaring yan. Pero po sa amin naman po kami sa PNP, parang sinasabi nga po nila na parang may mali po dun sa ginawang procedure natin. Unang-una po, ikaklaro ko po, wala pa po kaming wala na po kaming naisampang kaso. Ang ginawa po natin is nagkaroon pa po tayo ng investigasyon kung meron po bang negligence or meron pong pagkakasala yung ating driver. At dahil nga po nagkaroon na po ng statement at nagsabi na po itong family ng victim na hindi na po sila interesado na mag-file ng kaso, kaya po pinakawala na po natin yung ating nasa custody ng driver. Sa mata po kasi ng batas, ang buhay na nawala ay kailangan po nating ma-account ng tama. So regardless po kung ano yung naging initial incident, yung pong ating ginawa ay part po ng ating standard operating procedure ng PNP. Kung gagamitin po natin na reason is yung pong una nating nakita, masasabi po natin na ang PNP po sabi nga po nila parang bakit ano ang negligence itong ating driver, pero kami po sa PNP since meron nga pong namatay, kailangan po nating mag-imbestiga. So yun po yung ginawa natin at based naman po sa ating pag-iimbestiga at based na rin po sa naging decision ng family is yun nga po, pinakawala na rin po naman natin yung driver at yung ating mga CCTV na ni-review, nakita naman po yan ng family. Kaya po, nasa sa kanila pa yung last decision na kung magpa-file po sila or hindi. So, dahil nga po, iniurong na nila yun, nakita po nila na sa CCTV kung ano po yung talagang totoong nangyari. Kaya po, iniurong na nila yung kanilang demanda against dun sa driver. Okay. Major Asilo, may mga balibalita na baka daw po may tumulak dito sa estudyanteng ito kaya nahulog. Ma'am, ano yung magiging basis ninyo para ma-rule out na there's no external interference, na talagang siya mismo ang gumawa nito? Yung po bang dashcam and the CCTV and the LRT will be your basis para ma-rule out na po talaga na walang foul play?
Yes po, yun po yung naging basis din naman po nung father ng ating victim. Kaya po pinakawalan na at hindi na po siya magsasampa ng kaso. Na-review na po natin lahat ng yung dashcam, yung CCTV footages within the area. Kaya po nagkaroon po ng desisyon yung family na hindi na po sila magsasampa ng kaso dahil nakita naman po nila kung ano po yung totoong nangyari. Okay. Major Asilo, mayroon din po kayong collaboration or coordination with the LRT. May na-discuss din po ba yung pamunuan ng LRT o kayo po nakapag-suggest na pag-aralan ang paglalagay ng mga additional safety measures to protect passengers and also to avoid same incidents in the future? Yes po, isa po yan sa ating napag-usapan at sa mga susunod na pagkakataon po, maaari pong magkakaroon na po ng pag-uusap mula sa PNP at saka po sa pamunuan ng LRTA para po maiwasan na po yung ganitong mga insidente. Magkakaroon po tayo siguro ng pag-uusap para i-check po natin kung meron po bang mga kailangang baguhin, kailangang palitan at kailangang ayusin dun sa kanilang mga facilities. Ganon din po kung meron po bang mga areas na kailangan i-restrict nila mula sa kanilang mga pasahero para po maiwasan na po yung maulit yung ganitong mga insidente. Major Asilo, kasama natin sa studio si Amigo Sherwin Kulubong para sa kanyang mga katanungan. Amigo, go ahead please. Yes, good morning ma'am. Parang napapansin po natin sunod-sunod po ngayon yung mga insidente ng mga estudyante ang sangkot. Gaya po nung nakaraan, may sinaksak na estudyante po sa Manila ng kapwa estudyante niya rin. Sa hanay po ng ating mga pulis, paano nyo po paigtingin ang pagbabantay para maiwasan na po yung mga ganitong pangyayari, ma'am? Hindi lang naman po nitong recent yan. The past years, marami po tayo mga insidente na kinakasangkutan ng mga estudyante, lalo po yung mga incidents sa loob ng school. So sa part po ng PNP, patuloy po yung ginagawa natin na pakikipag-coordinate sa mga paaralan, lalong-lalo na po sa mga school heads at saka sa security po nila na magkaroon na po ng dobleng pag-check dun sa mga gamit ng ating mga estudyante, lalo na po dun sa mga high school natin kung saan po mas madalas po yung pagkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan dun sa mga estudyante. So yun po yung ating patuloy na pinapaalala sa kanila. Ganon din po yung ating koordinasyon at saka yung ating pong pag-school. Nagkakaroon po tayo ng dialogue sa mga schools kasama po yung mga estudyante para po i-remind sila lalo na sa anger management. Kasi alam naman po natin na medyo mapusok at medyo mainitindi ng ulo ng mga estudyante lalo na po at may mga ginagawa sila sa school na nagkukos po sa kanila ng stress at saka minsan po yun nga nag-elevate yung kanilang mga emotions. So bukod po sa pakikipag-usap sa mga schools, ganun din po ang ginagawa natin, yung ating pong pakikipag-usap at mga dialogue po natin sa mga estudyante. Ma'am, meron ba tayong police visibility sa mga paaralan, especially doon po sa mga malalaking eskwelahan? Meron po tayong mga pulis na nakakalat sa mga schools, lalo na po nung nagsimula ang pasukan at syempre po yung oras po ng pasok ng ating mga estudyante. Alam naman po natin na meron naman po tayong lalo po sa mga public schools, may mga barangay po tayo dyan na tumutulong po sa atin sa PNP na mag-secure dun sa ating mga estudyante habang papasok po sa sila ng kanilang mga eskwelahan. Alright, maraming salamat po. Back to you, Annie. Maraming salamat, Amigo Sherwin Kulubong. Last na lang po, Major Asilo, you made mention a while ago na noon pa man, nagkakanda kayo ng mga dialogues. Ma'am, alamin ko lang kung na-notice nyo lang ito o kaya talagang mayroon ito. We made to understand na may allotted fund ang ating pamahalaan para it's billions of pesos para maglagay ng mga school-based mental health program, mag-designate mental health counselors and public schools to catch signs of depression. Doon sa mga dialogues ninyo with the schools, mayroon po ba kayong nakita, nalaman na present ito sa mga eskwelahan? Speaking of the public schools. Yes po. Regarding po dun sa ating mga
sa ating mga ginagawa or kung meron man po silang mga actions regarding po dyan sa mental health at sa ganyang mga issues sa schools. Nung time po na nagpupunta syempre ang mga pulis natin sa mga dialogues is meron pong koordinasyon, nakikita naman po natin na meron po sila mga steps at ginagawa hakbang, pero po hindi po natin masasabi kung ano po yung kanilang regarding sa pondo at sa kung ano pa man po na ginagawa ng kanilang mga schools, since ang pinututukan po natin sa PNP is kung ano lamang po naman yung tulong na maaari nating ibigay at kung ano po yung koordinasyon at yung pong maaring sabi ko nga po yung tulong na pwedeng ipaabot ng PNP dito sa ating mga schools na ito. Okay, with that, maraming salamat po. Police Major Hazel T. Asilo, ang Chief Regional Public Information Office ng National Capital Region. Thank you very much for joining us this morning, ma'am. Magandang umaga po. Nakaranas ng malawakang pagbaha ang ilang lugar sa isla ng Masbate, bunsod ng patuloy na nararanasang pagbuhos ng ulan, epekto ng shear line sa Bicol Region. Para sa detalye, may humahataw na balita si Jerry Galicia live. Magandang umaga, Jerry. Kumusta ang sitwasyon ngayon dyan sa Masbate at saan-saan bang lugar itong mga binaha, Jerry? Yes, amigo, sa ngayon ay tumila na yung malakas na pagbuhos ng ulan na naranasan kagabi dahil ng epekto nitong shear line. At ang mga lugar na nakaranas ng pagbaha ay ang Sitio Imbudo sa Barangay Hamurawon sa bayan ng Milagros, Barangay Pulot sa bayan ng Mobo, at ang Malbug River at ang spillway ng Simawa dun sa bayan ng Usona. Inapawan ng malakas na agos ng tubig baha ang spillway sa Barangay Simawa sa bayan ng Uson kahapon dahil dito hindi madaanan na ng mga residente at mga motorsiklo ang naturang kalsada. Isang tricycle naman ang nahulog sa naturang spillway dakong alas 5 ng madaling araw. Inailangan pang maglagay ng mga lubid ang mga residente upang makuha ang nahulog na sasakyan. Umapaw din ang tubig sa Malbug River matapos ang magdamag na pag-ulan. Dahil dito sinuspindi naman ang pasok sa Pulot Integrated School kahapon nang rumagasa ang tubig baha sa ilog sa bayan ng Mobo. Ayon sa mga residente at guro, palagi na lamang ganito ang sitwasyon sa tuwing may malakas na buhos ng ulan sa bulubunduking bahagi ng Mobo. Pansamantala rin hindi madaanan ang spillway sa Sitio Imbudo sa Barangay Hamurawon sa bayan ng Milagros. Amigo, ayon sa mga teacher na nakausap natin sa Pulot Integrated School, posibleng magkaroon na ng pasok ngayong araw kung bubuti ang panahon at wala ng pag-ulan na mararanasan doon sa bulubunduking bahagi sa bayan ng Bobo. Yan ang balita, balik sa iyo, amigo. Meron bang inilikas o lumikas dahil sa mga pagbaha na yan, Jerry? Amigo, wala naman tayong nakalap o naitala na datos kung mayroong mga pamilya o residente na inilikas doon sa mga lugar na nakaranas nga ng pagbaha kahapon, amigo. Alright, maraming salamat, Jerry Galicia, nag-uulat ng live mula sa Masbate City. Hataw Balita ngayon. Ligtas na at nasa maayos na kalagayan ang dalawang mangingisda na nag-live sa Facebook para humingi ng tulong matapos masiraan ng bangka habang nasa laot kahapon. February 12, nangyari ang insidente sa karagatang bahagi ng Barangay Bagakay sa Gubat, Sorsogon. Agad namang nakipagtulungan ang MDRRMO ng Prieto Diaz sa Philippine Coast Guard at MDRRMO ng Gubat, Sorsogon para magsagawa ng rescue operation. Matagumpay na na-rescue ang dalawang mangingisda at kasalukuyan ng inaalagaan at inaasikaso ng mga otoridad. Sino man po makahingi ng tulong sa amin, nandito kami sa laot, lunod kami. Sana po matulungan kami. Kahit pa po masundo kami dito, malapit na po kami sa may Puerto Diaz. Kita na po namin yung bunga ng Puerto Diaz. Mag-share naman para malaman ng Coast Guard, matulungan kami dito. Kahit naman po kami. Hataw Balita ngayon. Nakakapagdala ng ash emission sa summit crater ng Bulkang Kanlaon madaling araw ng Biyernes ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX.
Batay sa ulat, naganap ang pagbuga ng abo dakong alas 12:50 ng madaling araw at tumagal ng 17 minuto. Ayon sa PBOK, sumabot sa tinatayang 300 o 300 metro ang taas ng plume o usok mula sa bunganga ng bulkan bago ito tinangay patimog kanluran. Naitala ang insidente gamit ang thermal camera ng Lower Masulog Observation Station. Patuloy namang binabantayan ng PBOK ang kalagayan ng bulkan para sa anumang posibleng karagdagang aktibidad. Pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad. Hataw Balita ngayon. Natuklasan ang pagbitak ng lupa sa Sitio Bayran, Barangay General Luna, Tuboson, Negros Occidental. Sa impormasyon ng local government unit, tinatayang nasa 500 metro lamang ang layo ng naturang fissure mula sa isang fault system sa lugar. Ang East Negros Fault System o ENFS ay binubuo ng serye ng mga aktibong fault sa Negros Occidental, kabilang ang Toboso, Calatrava at Pinukawan River Fault segment sa San Carlos City. Bahagi ang mga ito ng mas malawak na tectonic network sa rehiyon na kinabibilangan ng mga aktibong fault at kalapitan sa subduction zone na kilala bilang Negros Trench. Agad namang inireport ng LGU ang naturang insidente sa Mines and Geosciences Bureau o MGB para sa masusing investigasyon at pagsusuri. Hataw Balita ngayon. Nakinabang sa roll-out ng Benteng Bigas Meron na programa sa ilalim ng kadiwa ng Pangulo ang nasa 2,000 residente mula sa iba't ibang barangay ng Santa Rosa sa Nueva Ecija. Layunin ng proyekto na makapagbigay ng abot-kayang bigas sa mga kwalipikadong benepisyaryo habang pinalalakas ang suporta para sa mga magsasaka sa bansa. Si Danny Munar, humahataw. Pinilahan ng mga residente mula sa iba't ibang barangay sa Santa Rosa, Nueva Ecija ang rollout ng Benteng Bigas Meron na program sa ilalim ng kadiwa ng Pangulo na sinimulan netong Martes, February 10. Ayon sa mga residente, malaking tulong ang nasabing programa para sa mga 4-piece beneficiaries, senior citizen, PWDs at solo parents, lalo na't umaabot na sa 50 pesos ang presyuhan kada kilo ng bigas sa kanilang lugar. Kasi matipid yan, mura. Ngayon, yung 50 mo, may sulikan 30, makakabili ka na kahit na lang itlog. May pangungulap ka na sa nabili mong benta. Tinatayang nasa 2,000 benepisyaryo ang naka-avail ng programa, subalit may pakiusap ang nagbebenta. Iwasan po ang magdoble sapagkat po baka po kami magahol sa araw-araw ng aming ginagawa magbebenta ng bigas. At abaan nila ang pasensya nila. Kasi po dito, serbisyo publiko lang po ito. Masaya na po kami nakapaglilingkod sa aming mga kababayan. Ayon sa Department of Agriculture, ang inisyatiba ay upang palakasin ang seguridad sa pagkain, mapabuti ang nutrisyon at palakasin ang value chain ng agrikultura ng bansa. Ito rin ay konkretong tugon sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga pamilyang Pilipino at ito rin ay katuparan ng pangakong ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong panahon ng kampanya. Dagdag pa ng kagawaran, sa kasalukuyan, mayroong 508 Benteng Bigas Meron na site sa buong bansa na nagsisilbi sa mahigit 2.6 milyong pamilya sa 82 probinsya. Target ng programa na matiyak ang patuloy na akses sa abot-kaya at dekalidad na bigas hanggang sa nakatakdang pagtatapos ng Benteng Bigas Rice Project sa June 30, 2028. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon. Nag-aalok naman ng Municipal Health Office o MHO ng Banang Ilocos Norte ng libreng HIV screening sa buong buwan ng Pebrero bilang bahagi ng pinaigting na Information and Education Campaign laban sa pagkalat ng Human Immune Deficiency Virus o HIV. Hinimok ni Mayor Mary Crislin Abadilla na isa ring physician at mga residente na samantalahin ang confidential na pagsusuri na isinasagawa sa laboratorio ng MHO. Bukas ito tuwing Lunes hanggang Biyernes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa datos ng Provincial Health Office, nakapagtala na ng 461 kaso ng HIV
sa Ilocos Norte mula 1984, kabilang ang 22 bagong kaso na naitala naman ng 2025. Karamihan sa mga bagong impeksyon ay nasa edad 25 hanggang 34 habang may naitala ring mga kaso sa edad ng 15 hanggang 24. Hataw Balita ngayon. Nagsagawa ng consultative meeting ang mga miyembro ng Bangsamoro Transition Authority at Philippine Muslim Judges Association kahapon sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex sa Cotabato City. Dumalo sa pulong ang mga lider ng parliament at mga kasapi ng hudikatura, kabilang ang mga hukom ng Regional Trial Court at Sharia Court, gayon din ang iba pang opisyal ng korte. Tinalakay sa isinagawang open forum ang iba't ibang usapin tulad ng Sharia Justice System sa loob ng pambansang legal framework at mga posibleng hakbang para sa mas maayos na policy coordination sa pagitan ng dalawang institusyon. Binigyang diin ng magkabilang panig ang pangangailangang tugunan ang mga umiiral na kakulangan at higit pang palakasin ang kooperasyon. Muling tiniyak ng mga ito ang kanilang suporta sa mga reformang magpapatibay sa plural justice system. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa unang Juan, Kapitulo 4, talatang 16. At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. At ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos, at ang Diyos ay nananahan sa Kanya. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-13 sa buwan ng Pebrero 2026. Ako po ang iyong amigo, Sherwin Kulubong. Maraming salamat sa iyo, amigo Sherwin Kulubong. Joshua, sabi ni Adet, wala nang bati. Thank you very much. So, Desiree, Itang, Jodren Soriano, Dan Angelo Pilis. Ito po yung mga OJT natin. Marvin and Alex and Bernie and Parawan. Carl and Races. Sa lahat po na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350. Christian in Jericho. At ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Handa na si George Bardalosa. Adet, thank you very much. Ako po, si Annie Ratoy. So, ikaw na bahala dyan, Brad Ramil Pabilonya. Regards lang dyan sa mga kasama natin dyan sa Pasig. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.